Gusto mo ba ay ang ulam na walang mantika kaya masustansya, masarap at mura pa? Meron tayong tatlong tinapa dito, hihimayin lang to at tatanggalin yung mga matitigas na bahagi nito. Alisin natin yung kaliskis, tinik at ulo. At dahil uso to ngayon, gagamitin tayo ng santol. Pagkatapos mabalatan itong santol ay tatadtarin natin to ng pinong-pino para naman lumabas ang pinakakatas nito. Samantala, sa isang kaserola ay naglagay tayo ng tubig para magpakulo. Tapos, nilagyan natin ito ng sibuyas, kamatis, kayo nang bahala kung ilang kamatis ang ilalagay ninyo, at bagoong isda. Sa bagoong isda naman ay estimate lang muna padahan-dahan dahil hindi tayo sigurado kung gaano to kaalat. Ito namang santol ay lalamasin natin mabuti para lumabas yung katas kasi mas masarap talaga ito kung malalasahan natin yung katas ng santol. Nangangasim ka ba ka MU? At itong ikalawang santol naman natin ay lalamasin ko na dito sa plate para mas malamas ko talagang maigi at mas lumabas ang kanyang katas. Well, mas madaming santol, mas malasa. Kaya dagdagan nyo na sa santol kung mapaparami ang inyong sabaw. Takpan na muna natin to at hayaan natin kumulo. Pagkakulo ay napakabango. Tapos, isunod na natin dyan itong hinimay na tinapa. Isinama ko na pala itong ulo para mas malasa. Ayan, haluin lang itong mabuti. At syempre, tikman natin para makapag-adjust. At dahil matabang pa, kulang pa ito sa bagoong isda. At syempre, ihalo na rin natin dito ang mga dahon ng saluyot. Napakasustansya talaga nito. Biruin mo ang mura lang ng saluyot. Tinapa, pwede naman 2 piraso lang. Tapos kung may puno ka ng santol, pwede kang kumuha sa puno mo. Bigla ko tuloy naalala yung puno ng santol dito sa kapitbahay namin. Nahuhulog na lang yung mga santol, sayang. At heto na nga ang ating ulam na payak, ngunit masarap. Saluyot sa santol.